Apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Hello! Kumusta po kayo lahat? Si Nurse Kaloy po. Meron po tayo isang reaction video tungkol dito po sa trending na pagkakakulong ni Ka Eric at Dr. Badoy ng SMNI at yung kanilang paglaya. Short video lang po. Gusto kong mapanood nyo dahil it talks about freedom of speech at yung sinasabi na there is no one above the law. Okay, yung nga po nakulong si Ka Eric dahil sa pagsasabi niya, pagtatanong kay Martin Romualdez, Speaker of the House, kung totoo nga bang siya ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa kanyang travel expenses, which is, karapatan niya yun magtanong. Mamamahayag siya. And this is for the interest ng mga Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ng bayan, di ba? Pero siya pinatawag sa Kongreso at pinagtatanong siya, binubusalan ng kanyang bunganga, sinusupil ang kanyang karapatan na pinaglaban ni Ka Eric. Sinabi nga po niya yung Soto Law at kanyang pinotektan yung kanyang source. Ngayon, sinabihan siya na ikukulong sa sight of in contempt sa Congress pag hindi niya sabihin yung kanyang source o yung kung sino yung nagbigay ng impormasyon na yon. Nanindigan si Ka Eric dahil alam niya, karapatan niya yon. Bilang isang Pilipino, mamamahayag na malaman ng taong bayan kung saan napupunta yung pera. And that's freedom of speech. Ngayon, gusto siyang palayain. Pero bago nangyari itong desisyon ng mga Congress na palalayain siya, ito po panoorin niyo. Bago nito, nagsampa ng apela si Attorney Harry Roque sa Supreme Court upang hilingin ang agarang paglaya ng dalawa. Kasabay din ito ang isang manifesto na lumabas naman mula sa Philippine Military Academy na pinirmahan ng higit 150 na mga sundalo na nagpapakita ng suporta sa dalawang SMNI host kalakip ang kahilingan na palayain na. Kaya sila nagbago ng desisyon, ang nagbagong ihip ng hangin dahil nga po si Attorney Roque ay nagpunta sa Supreme Court dahil alam niya na mali ang desisyon ng mga congressman na to at ang paniniwala niya ay there is no one above the law. Papa-congressman ka man o senador o sino mang Herodes, Hestas, Barabas, pare-parehas lang mo dapat ang batas. Ay nga nagpunta sa Supreme Court at yung tulong ng yung PMAers hanggang hindi aaminin ni Ka Eric kung sino yung source person niya, ang sabi ng mga congressman ay makukulong daw siya. Pero dahil sa ginawa ni Attorney Roque, tumiklop, nagbawang ihip ng mga congressman na to at palalayain nga po siya. Mapapanood nyo po yung video clip, yung paglaya ni Ka Eric at yan nyo po malalaman ang buod, ang totoong nangyayari about freedom of speech at yung there is no one above the law. Pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable, hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract ng sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may Soto Law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news. Yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong. Dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala,
accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at Estado. Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, ni-reveal niyo raw po yung source ng link. That is his version. That is his story. Wala po. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nilibig nyo nga po, sir. Because kapag Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. wala po kayo nilagay na pangalan. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Maraming salamat. Magkomento lang po kayo at kung ano yung saloobin, karapatan niyo po yan. Yun po ang tinatawag na freedom of speech. Please lang po. Maraming salamat. But Merry Christmas in advance.